Itong kwentong maririnig ninyo ay hango mula sa mga totoong pangyayari. Ako nga pala si Helen, tubong Bohol. Taong 1996 nang lumuwas ako ng Maynila para maghanap ng swerte. Maaga akong nagtrabaho noon para matulungan ng nanay ko. Nagkasakit kasi siya ng malubha. Namasukan akong katulong at hindi naging biro ang buhay ko ron. Madalas kasi kaming pagsalitaan ng amo ko ng hindi magaganda. Sobra rin sa hirap ang trabaho namin. Tiniis ko lang ang lahat ng yon alang-alang sa nanay ko. Pero isang araw, nabalitaan ko na lang na hindi raw maganda ang lagay niya. Hindi na ako nagdalawang isip noon at umuwi kaagad para makita siya. Naabutan ko noon ang nakatatanda kong kapatid sa aming bahay. Day, ikaw pala. Bakit biglaan naman yata ang pag-uwi mo? Wala ka man lang pasabi. Hindi man lang tuloy ako nakapaglinis ng bahay. Ang gulo-gulo pa naman. Sabihin mo sa akin, Manang, anong ginawa mo kay nanay? Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi kita maintindihan. Pwede ba wag mo na ikaila? Akala mo ba hindi ko malalaman ang mga ginagawa mo? May nakapagsabi sa akin na pinababayaan mo raw siya. Sino nagsabi sa'yo niyan? Hindi na yun mahalaga. Sabihin mo sa akin, Manang, paano ninyo nagawa ang bagay na yun? Hindi totoo yan, Day. Sinisiraan lang nila ako. Huwag kang maniwala sa kanila. Gumagawa lang sila ng kwento. Nasaan si nanay? Gusto ko siyang makita. Magsalita ka! Bakit ayaw mo magsalita? May tinatago ka ba? Hindi pwede. Bakit hindi? Wala kasi siya rito. Paanong wala? Huwag niyo nga akong pinaglololoko. Nay! Nay! Nandito na po ako! Nakauwi na po ako, Nay! Nasaan ka? Nay! Hindi na makapagsalita si Manang Nita nun. Napansin ko rin na panay na lang ang kamot niya sa ulo. Kaya nagpasya na ako na hanapin na lang ang nanay namin. Pero agad-agad siyang humarang sa harap ng pintuan. Dahilan para hindi ako makapasok ng bahay. Hindi ka pwedeng pumasok! Diyan ka lang! Bakit hindi, Manang? Bahay ko rin naman to ah. Tumabi ka po. Huwag mo akong harangan. Gusto ko makita si nanay. Huwag ka matigas ang ulo mo. Makinig ka na lang sa akin. Ba't mo ba ako pinipigilan? Gusto ko makita si nanay. Tumabi ka, papasukin mo ako. Titingnan ko sa kwarto, baka tinatago mo lang. Nay! Nasaan ka po? Nandito na ako, Nay! Lumabas ka na! Anong ginawa mo sa nanay natin? Saan mo siya dinala? Bakit wala siya rito? Ano? Bakit di ka makapagsalita, Manang? Ano ba? Sagutin mo ako. Magsalita ka, Manang. Sabihin mo sa akin kung nasan si nanay. Nakikiusap ako. Saan mo siya tinago? Hindi pa rin sumasagot ang ate ko hanggang sa makarinig na lang ako ng umuungol sa labas ng bahay namin. Hahanapin ko na sana kung saan ang gagaling ang tunog pero hinawakan niya na ako bago ko pa magawang umalis para lapitan kung sino ang gumagawa ng ingay na yun. Saan ka pupunta, Day? Wala kang pakialam. Bitiwan mo nga ako. Bakit ang kulit-kulit mo? Sinabi ko na nga sa'yo wala siya rito. May pakiramdam na ako noon na may itinatago siya. Bahagya akong itinulak ang kapatid ko sa kakuhinanap ang ungol na aking naririnig hanggang sa makarating ako sa kulungan ng baboy na nasa likod bahay namin. Nanlaki na lang ang mga mata ko. Nandun kasi sa loob ng kulungan ang nanay namin. Ang dumi-dumi ng lugar na iyon at ang baho-baho. Ang dami kasing nakatambak na mga basura ron. Nasa tabi pa mismo ng mga basurang iyon ang aming ina. Nakahiga siya sa isang katre na parang hindi pinapalitan ng sapin. Nanlilimahid ang itsura niya. Marumi rin ang kumot at unan na ginagamit niya. Parang nadudurog ang puso ko nang makita siya. Sobrang payat niya. Lubog pa ang mga pisngi at litaw na litaw ang mga mata. Parang hindi siya pinapakain ng maayos. Ang gulo-gulo ng buhok. Wala rin siyang maayos na damit at butas-butas pa ang suot niya. Kitang-kita ko nang lumukot ang mukha at nangusap ang mga mata hanggang sa tumulo na ang kanyang luha.
Umuungo lang siya nun. Hindi na kasi siya nakapagsasalita mula nang magkasakit siya. Nay, si Helen po ito. Nakauwi na po ako. Ba't ganyan naman ang ginawa nila sa'yo, Nay? Hindi man lang sila naawa. Inilagay ka lang dito sa kulungan tapos pinabayaan ka na. Walang iya ka, Manang! Anong ginawa mo kay Nanay? Hayop ka! Paano mo nagawa to sa sarili mong ina? Gago ka! Ibinili ko siya sa'yo kasi ang akala ko aalagaan mo siya. Pero ano tong ginawa mo? Kung itrato mo siya para siyang basura. Magpapaliwanag ako. Ano bang paliwanag ang gagawin mo, ha? Eh huling-huli ka na nga. Ano, magsisinungaling ka na naman? Hindi ka pa nakontento? Ba't ang tapang-tapang mo? Hindi mo na ginalang ang manang mo, ah. Ganyan mo talaga ako kausapin? Paanong hindi ako magagalit, Manang? Eh pinagmukha mo akong tanga. Ang sabi mo sa akin, ayos lang siya. Hindi mo siya pinababayaan. Yun pala, pinapaikot mo lang ang ulo ko. Ang kapal na mukha mo! Day, magdahan-dahan ka nga sa pananalita mo. Bakit? Ano gusto mong palabasin? Na wala akong kwentang anak? Na ikaw lang itong magaling? Bakit? Hindi ba? Hirap na hirap ako sa trabaho tapos pag uwi ko ganito ko siya madadatnan. Parang wala kang pakialam sa kung ano ang mangyari sa kanya. Porkit ba't wala na siyang silbi sa'yo kaya ba itatapon mo na lang siya rito? Bawiin mo ang sinabi mo, Day. Bawiin mo! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ginagawa ko ang lahat na makakaya ko para maalagaan ang nanay natin. Masyado lang ako maraming ginagawa kaya hindi ko siya matutukan. Bakit? Ang akala mo ba nakaupo lang ako rito buong maghapon? Kala mo ba madali lang ang ginagawa ko? May mga responsibilidad din ako. Napapagod din ako. Tingnan mo nga ang itsura niya, Manang. Para siyang basura na itinapon niyo lang dito. Pinababayaan mo lang siya. Paano mo nagawa ito? Hindi ko siya pinababayaan. Hindi ko lang maasikaso ang lahat dahil mag-isa lang naman ako. Hindi mo alam kung anong hirap ko sa kanya. Buti sana kung nandito ka para tulungan ako. Manang, nagtatrabaho ako. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang tinitiis ko sa Maynila. Halos magkandakuba na ako sa trabaho. Lagpas-lagpas sa oras ng trabaho ko. Ginagawa ko ang lahat para lang kumita ako ng pera. Para may maipadala ako rito sa inyo at may maipambili ka ng gamot ni nanay. Pero ganito lang pala ang gagawin mo. Bakit? Sa tingin mo ba sapat na yon? Kung makapagsalita ka, kala mo ang laki-laki ng pinapadala mo, ha? Eh kulang-kulang nga sa amin yun. Hirap na hirap pa akong pagkasyahin. Yan kasi ang hirap sa'yo. Kumita ka lang ng pera, kala mo ang galing-galing mo na. Paanong hindi magkukulang? Eh ang sabi nila sa akin, pinangsusugal ninyo ang pera. Ang kapal ng mukha mo. Pinagpaguran ko ang perang yon. Dugot pawis ko yon. Hindi mo alam kung anong hirap ang tiniis ko para makaipon tapos lulustayin mo lang? Kung hindi ka ba naman walang hiya? Sarili mo lang ang iniisip mo, hayop ka! Huwag mo nga akong pinagbibintangan ng ganyan. Bakit? May pruweba ka ba rin sa sinasabi mo? Manang, hindi naman nila sasabihin yun kung wala ka namang ginagawang kalokohan. Diyan ka magaling, ang chumismis. Ba't mas naniniwala ka pa sa kanila kaysa sarili mong kapatid? Ganun na ba kababa ang tingin mo sa akin? Nakapunta ka lang ng Maynila, akala mo kung sino ka na? Minamaliit mo na lang ako. Ikaw na lang ang tama at ako na ang mali. Paano naman ako maniniwala sa'yo, Manang? Eh ganito ang ginagawa mo sa sarili mong ina. Ikaw ang hina-hina talaga ng ulo mo, no? Nagpapaliwanag na nga ako sa'yo pero hindi mo pa rin ako naintindihan. Palibasa, manang-mana ka riyan sa nanay mong inutil. Pareho kayong walang utak. Hindi mahina ang ulo ko. Hindi mo lang talaga ako mapapaikot gaya ng ginawa mo dati. Bistado na kita. Alam ko na ang kawalangyaan mo. Inabuso mo ko. Manggagamit ka. Anong klaseng kapatid ka? Bastos ka talaga, no? Wala kang utang na loob. Wala akong utang na loob sa isang demonyo na katulad mo. Lumayas ka sa pamamahay namin ni nanay. Lumayas ka! Huwag ka nang babalik! Ka! Magsama-sama kayo, mga wala kayong silbi! Umalis nga ang kapatid ko ng araw ding yun. Hindi na siya bumalik. Nabalitaan ko na lang na nagpunta siya ng Davao. Dahil sa mga nangyari ay nagpasya na akong hindi umalis para maasikaso ko rin si nanay. Doon na rin ako naghanap ng mapapasukang trabaho. Kinuha naman akong katulong ng kababaryo namin na si Tita Pining.
May anak kasi siyang buntis noon kaya nangangailangan sila ng makakasama sa bahay. Nung una ay wala namang naging problema hanggang sa may mangyari isang gabi. Pasado 6:00 na yon ng gabi nang makarinig ako ng mga katok. Dali-dali ko namang binuksan ang pinto at tumambad sa akin ang isang nakatatandang lalaki. Sa tansya ko ay nasa 50 na mahigit ang edad niya. Mahaba ang buhok niya, makapal ang mga kilay at malalaki ang mga mata. Noon ko lang nakita sa lugar namin ang taong yon kaya nagtaka ako. Magandang gabi po, Manong. Sino po sila? Ako si Dado. Manong Dado, ano pong maitutulong ko sa inyo? Napadaan lang kasi ako tapos napansin ko itong bahay ninyo. Baka may maitulong ako sa inyo. Ano pong klaseng tulong ang ibig niyong sabihin? Masipag ako. Marunong ako mag-ayos ng mga sirang gamit. Marunong din ako sa mga tanim-tanim. Pwede rin ako maglinis ng bahay. Kahit ano kaya ko. Ang laki-laki nitong bahay ng amo mo. Sigurado ko, kailangan nyo ng tulong. Pasensya na po, Manong, pero hindi po kasi naghahanap ng trabahador ang mga amo ko ngayon. Ganun ba? Opo, pasensya na po. May iba pa po ba akong maitutulong sa inyo? Ano kasi, Day? Alam mo, galing pa kasi ako sa Cotabato. Pumunta ako dito para maghanap ng trabaho. Ilang araw na rin akong pag-alagala. Natutulog lang din ako sa kalsada. Minsan nga, hindi na ako kumakain eh. Wala kasi akong pera. Baka pwede namang makituloy ako dito sa inyo. Pasensya na po kayo, Manong, pero wala po kasi ang amo ko ngayon. Baka hindi niya magustuhan na magpapapasok ako rito ng kung sino-sino. Day, alam ko naman na mababait ang mga amo mo. Kaya sigurado ko na hindi sila magdadalawang isip na tumulong sa mga nangangailangan. Mukha ka rin namang mabait kaya pagbigyan mo na ako. Pasensya na po kayo. Hindi po kasi kami nagpapatuloy sa bahay ng mga hindi naman namin kakilala. Alam mo ba, Day? Ilang araw na akong natutulog sa kalsada. Ilang araw na rin akong hindi nakakatulog ng maayos eh. Kaya nagmamakaawa ako sa iyo, Day. Tulungan mo sana ako. Pasensya na po talaga. Wala po talaga akong maitutulong sa inyo. Sige na, Day. Intindihin mo naman sana ako. Kailangan ko lang talaga ng tulong ninyo. Baka kung anong mangyari sa akin dito. Manong, gusto ko po talaga kayong tulungan. Pero ako naman po ang mapapagalitan sa gusto ninyo eh. Hindi ka ba naawa sa akin, Day? Ikaw kaya ang lumagay sa katayuan ko. Ikaw kaya magpalaboy-laboy sa daan para malaman mo kung anong hirap na dinaranas ko. Sige na naman, maawa ka. Hindi po talaga pwede. Anak ka ng teteng! Ano bang mahirap sa hinihingi ko? Bakit hindi mo ako maintindihan? Ay, Manong, huminahon po kayo. Huwag naman po kayo sumigaw. Kasi, ang tigas-tigas ng puso mo. Bakit ba ganito ang ginagawa mo sa akin, ha? Ginawa ko na ang lahat. Nagmakaawa na ako. Hindi mo pa rin ako mapagbigyan? Sinusunod ko lang po ang sinabi sa akin ng amo ko. Hindi naman po ako ang masusunod. Katulong lang po ako rito. Kung ganon, sa kalsada na lang siguro ulit ako matutulog. Magtitiis na lang ako. Wala namang may gustong tumulong sa akin eh. Ang sasama kasi ng ugali ng mga tao rito. Mga walang konsensya. Pasensya na po talaga. Nagtataka talaga ako sa ikinilos ng taong yun. Pero inintindi ko na lang siya kaya hindi ko na pinatulan. Pag-alis niya ay sakto namang pagdating ni Manang Pining galing sa trabaho. Nakasalubong niya ito sa daan habang paalis. Day, sino ang matandang yon? Dayo po, tita, galing daw po ng Mindanao. Naghahanap po siya ng matutuluyan. Nagtatanong po siya kung pwede raw ba rito sa inyo. Anong sabi mo? Sabi ko po hindi. Tama lang ang ginawa mo. Mahirap na kasing magtiwala ngayon lalo na sa hindi naman natin kilala. Saka hindi ko gusto ang taong yun, parang may kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Ano po ang ibig niyo sabihin? Masama ang kutob ko.
Mukhang hindi siya gagawa ng mabuti. Hindi naman po siguro. Huwag naman po natin siyang husgahan agad. Nakakaawa nga po siya eh. Sana nga mali ako. Sa susunod, wag mo nang iiwang nakabukas ang gate para hindi kung sino-sino ang nakakapasok. Simula nun ay kung ano-ano na ang mga nangyari sa baryo namin na mahirap ipaliwanag. Naaalala ko pa ang mga chismis na kumakalat ng mga panahong yon sa lugar namin. Sa tuwing pumapasok ako sa trabaho, ipinapakisuyo ko sa pinsan kong si Lorna ang nanay ko para bantayan habang wala ako. Mabait ang pinsan ko at wala naman siyang ginagawa kaya pumayag na rin. Day, papasok na ako ah. Ikaw na muna ulit ang bahala kay nanay. Oo, Manang Helen. Huwag ka mag-alala. Sige, salamat talaga. Ay, Manang, sandali lang. May nakalimutan pala akong sabihin sa'yo. Bakit? Anong problema? Alam niyo na po ba ang mga bali-balita ngayon? Tungkol saan? Naaalarma raw kasi ang mga kababaryo natin. May pusa kasi silang namamataang pagala-gala tuwing gabi. Pusa lang naman pala. Ano naman problema ron? Hindi raw ordinaryong pusa yun. Malaki raw, singlaki raw ng isang aso, tapos ang itim-itim daw. Tapos ang narinig ko pa, mabangis daw yun at nanunugod. Ilan na nga raw sa mga kababaryo natin ang inatake nun. Kalokohan. Paano naman magkakaroon ng ganong kalaking pusa? Kahit kailan wala pa ako nakitang ganon. Gumagawa na naman sila ng mga kwento. Talaga naman ang mga tao wala silang magawa. Yun po ang sabi ni Mang Teteng. Ang sabi niya pa nga, aswang daw yun. Kailangan mo mag-ingat, Manang. Lagi pa namang gabi na kung umuwi ka. Nagpapapaniwala ka naman sa matandang yun. Alam mo naman na loko-loko yun. Wala na nga yung ibang inatupag kundi ang maglasing eh. Sigurado ako nakainom na naman ng matandang yun kaya kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi. Nagsasabi raw siya ng totoo. Ang sabi niya raw nakita niya yon isang gabi na galing siya sa bukid. Nung una raw may narinig siyang kakaibang tunog. Tapos napansin na lang niya yung pusa na umaaligid sa mga bahay. Natakot daw siya talaga. Ganun na ganun daw ang mga kwento sa kanya nung bata pa siya sa Bacolod. Kaya hindi siya pwedeng magkamali. Hindi talaga ako naniniwala sa mga sabi-sabi pero dumadalas na kasi ang mga nangyayari sa lugar namin na kahina-hinala talaga. Hindi ko na rin naiwasang matakot nun hanggang sa ako na mismo ang makaranas ng kakaiba isang gabi. Sinamahan ko si Tita Pining noon na maningil ng mga pautang niya. Medyo ginabi na kami ng uwi nun. Habang naglalakad kami sa daan ay may napansin kaming kakaiba. May lalaki kasi sa daan na ang bilis-bilis ng takbo. Papalapit siya sa amin. Narinig din namin siyang sumisigaw. Para siyang takot na takot. Nagulat na lang ako nang malapit na siya. Siya rin kasi yung matandang nakausap ko na nagmamakaawa. Tulong! Tulungan ninyo ako! Ay, bakit po Manong? Ano pong problema? Tulungan ninyo po ako! May umahabol sa akin! Sino po? Hindi tao! Isang pusa na malaki! Sobrang tapang! Parang nauulol! Anong sinasabi mo? Anong pusa? Ikaw dong nababaliw ka na ba? Hindi ako nagsisinungaling! Nakita ko talaga yung pusa! Ang itim-itim niya tapos sinlaki pa siya ng aso! Sinugod niya ako! Natakot talaga ako! Ano ka ba dong kung ano-ano na lang ang sinasabi mo? Totoo yun! Nakita ko nga mismo! Parang balak niya akong kainin! Tita, ganun din po yung mga sabi-sabi ng mga tao. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, tita. Tulungan mo ko! Baka patayin niya ako! Nakikiusap po ako sa inyo! Mabuti pa po, Manong. Pumunta kayo ng barangay natin. Sigurado po ako na matutulungan kayo ni Kapitan. Manahimik ka! Bakit mo ba ako tinuturuan? Mas marunong ka pa sa akin ah! Bigla na namang nagbago ang ugali ng matandang lalaki kaya nagulat kami ni Tita Pining. Kung titigan niya pa ako ay ubod ng sama. Hindi ko talaga alam kung bakit siya biglang nagalit. Ha? Nagmamalasakit lang naman po ako sa inyo. Hindi ko kailangan ng malasakit mo! Huwag ka nga nakikialam! Hindi naman ikaw ang kinakausap ko ah! Na bang tulong ang kailangan mo, Dong? Kung maaari sana Manang, doon na muna ako makituloy sa inyo. Mapanganib na po kasi talaga dito.
Pasensya ka na dong, gusto naman kitang tulungan. Pero hindi pwede yung hinihingi mo. Maawa na po kayo sa akin, Manang. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hindi talaga pwede. Ano ba dong, bitiwan mo ako? Bitiwan mo ako sabi eh. Bakit ka ba namimilit? Alisin mo nga yung kamay mo sa braso ko. Ang higpit-higpit mong humawak. Bitiwan mo ako! Nakikiusap ako sa iyo, Manang. Papatayin ako ng halimaw na yon. Hindi nga pwede. Bakit ang tigas-tigas ng ulo mo? Napakasama naman pala talaga ng mga ugali ninyo. Nagmamakawa na nga ako pero hindi nyo pa rin ako pagbigyan. Sarili nyo lang ang iniisip nyo. Kinabahan talaga ako ng mga sandaling yon. Galit na galit kasi siya. Hindi na naman maintindihan ang ugali niya. Hindi na rin maganda ang tingin niya sa amin para kasing gusto niya kaming kainin ng buhay. Bakit ganyan ka naman kumakatingin? Itigil mo nga yan. Pasensya na po kayo, Manong. Aalis na po kami. Mag-iingat na lang po kayo, ha? Pasensya na po talaga. Sus, Ginoo, natakot talaga ako sa lalaking yun, Day. Kala ko nga kung anong gagawin niya. Opo, kakaiba nga po siya. Nagtataka nga po ako. Hindi naman po siya gano'n nung isang araw. Mabuti na lang po at hindi kayo pumayag sa gusto niya. Hindi na talaga maganda ang kutob ko sa taong yon noon pa. Parang hindi talaga siya pwedeng pagkatiwalaan. Hindi ko alam kung bakit. Pero bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba nun. Kaya napalingon ako pabalik sa lalaki. Nagulat na lang ako sa aking nakita. Tita, nakatingin po siya sa atin. Huwag naman po sana pero parang may binabalak siyang hindi maganda. Huwag mong pansinin. Bilisan na lang natin sa paglalakad. Tita, wala na po si Manong. Nawala na po siya. Ha? Sus, Ginoo, tama ka nga. Saan po kaya siya nagpunta? Bakit bigla-bigla na lang siyang nawala? Paano niya nagawa yun? Hindi ko rin alam, Day. Mabuti pa umalis na tayo. Malayo pa ang lalakarin namin noon pa uwi kaya nagmamadali na kami. Kaso, may kakaiba na namang nangyari. Tita, naririnig mo ba ang tunog na yun? Yun parang umuungol. Oo, Day, naririnig ko. Kinakabahan po ako. Ano naman po kayang hayop ang may gawa nun? Hindi ko rin alam, Day. Ngayon lang ako nakarinig ng ganon. Hindi po kaya yun ang sinasabi ng lalaking yun na pusa? Ano ka ba, Day? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Habang patagal ng patagal ay lalo pang lumalakas sa mga ungol na naririnig namin. Ganun na nga lang ang kaba ko nun, pati si Tita Pining ay kinakabahan na rin. Dinoble na namin ang bilis ng paglakad pero parang pakiramdam ko ay mabagal pa rin dahil na rin siguro sa malakas na kabog ng aming mga dibdib. Hanggang sa may bigla na lang lumitaw sa harapan namin, isang pusa na sobra ang laki. Napakaitim ng balahibo niya, gaya sa balat ng paniki. Pulang-pula naman ang mga mata niya. Wala pa akong nakitang ganon. Sobrang nga akong natakot. Sus, Ginoo ko! Anong klaseng nilalang yan? Tita, totoo nga po ang sinasabi nilang pusa. Day, paalisin mo ang pusa na yan. Ngayon na. Ano po? Hindi ko po kaya, tita. Natatakot po ako. Ano naman ang ikinatatakot mo sa pusang gala na yan? Tita, ang sabi po kasi nila, aswang daw po yan. Tumigil ka nga, Day. Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo. Yun po ang narinig ko, tita. Hindi po ako nagsisinungaling. Basta paalisin mo na siya. Dalian mo na. Pero tita... Ano ka ba? Sinabi ko na kang paalisin mo na eh. Pinapaalis ko naman po pero imbis na lumayo umaangil pa ang pusa na parang galit na galit. Ayan po naglalakad na palapit sa atin. Huwag mo siyang hayaan na makalapit sa atin. Pigilan mo siya. Layas pusa! Umalis ka rin sa dadaanan namin. Alis na! Chupi! Tita! Ayaw po niyang umalis. Ano pong gagawin natin, tita? Hoy pusa! Lumayas ka! Akala mo ba'y natatakot kami sa'yo? Lumayas ka! Lumayas kang hayop ka! Layuan mo kami! Shoo! Pero hindi natinag ang malaking pusa at parang gusto niya talaga kaming lapitan.
Nanlilisik na ang kanyang mga mata at lumalabas na rin ang matutulis na ngipin. Nakita ko rin ang mga kuko niyang naglalabasan na para bang gustong mangalmot. Ayaw mo talagang umalis, ha? Humanda ka! Ano pong gagawin ninyo? Baka kalbutin ka po! Masama na ang kutob ko nun. Bigla na lang kasing dumampot si Tita Pining ng bato. Tapos tumingin siya sa pusa na parang balak niyang batuhin. Pero isa yung malaking pagkakamali. Bago pa niya makuhang batuhin ng pusa ay sinugod na siya nito. Sinagpang siya ng pusang yon. Sobrang diin ang pagkakakagat niya sa tita ko. Ayaw na nga nitong bitiwan ang kamay niya. Tumigil ka! Tama na! Tulungan mo ako, Day! Bitiwan mo siya! Walang iyo ka! Bitiwan mo! Kumuha ako ng kahoy na panghampas at pinagpapalo ang pusang yon hanggang sa pakawalan niya si tita. Nagmamadali namang tumakas ang pusa pagkatapos. Kaso, duguan na siya nun. Malaki kasi ang sugat niya at tumutulo na ang dugo. Medyo naawa pa ako kasi nagkasugat siya dahil sa malalakas kong paghampas. Tita, ayos lang po ba kayo? Hindi mo ba nakita? Nasugatan na nga ako, oh. Itatanong mo pa? Bakit niyo pa kasi ginawa yun? Sinugod ka tuloy. Gusto ko lang naman sanang takutin ang pusa. Malay ko bang ganun ang mangyayari? Kayo naman po kasi, hindi kayo nakikinig sa akin eh. Mapanganib po ang pusang yun. Buti nga at ganyan lang ang nangyari sa inyo. Sa susunod, wag na po matigas ang ulo ninyo, ha? Oo na, mabuti pa umalis na tayo at baka bumalik pa siya. Hindi pa natapos doon ang mga kababalaghan. Nasundan agad yon ng mga sumunod na araw. Naaalala ko pa nga ang napag-usapan namin isang umaga. Tita, dinhalan ko po kayo ng gatas. Sus, Ginoo ko, ginulat mo naman akong bata ka. Naku, pasensya na po tita, hindi ko po sinasadya. Ayos lang, hindi lang talaga kasi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Para nga ako magkakasakit eh. Kaya pala kanina pa kayo matamlay. Bakit po, iniisip niyo pa rin po ba ang nangyari nung isang gabi? Hindi lang yun, Day. May mas malaki pa akong problema. Ano po? Kaninang madaling araw kasi nagising kami tapos hindi na kami nakatulog. May kung anong hayop kasi kaming naririnig. Hindi ko maipaliwanag eh. Pero malaki siya tapos hingal na hingal. Nagtatayuan nga ang mga balahibo ko sa katawan. Ang ingay-ingay pa naman tapos parang nagpapaikot-ikot lang dyan sa labas ng bahay. Kailan pa po nangyari to? Mga ilang araw na rin. Pero hindi naman ganito kalala dati. Ngayon hindi na talaga kami pinapatulog nun. Baka po kung kaninong aso lang yun. Titigil din po yun. Masama ang kutob ko, Day. Paano kung hindi siya titigil? Paano kung seryosong bagay na pala to? At paano kung yun yung pusa na umatake sa atin nung isang gabi? Paano kung nasundan niya pala ako? Hindi naman po siguro. Huwag niyo na po masyadong isipin. Hindi lang kasi yun ang problema ko. Bakit po, tita? Nitong mga nakaraang gabi kasi, napapansin ko talaga na merong lalaki na parang umaali-aligid sa labas. Tapos patingin-tingin sa bahay. Nakikilala niyo po ba kung sino? Hindi, Day. Madilim masyado. Hindi ko mamukaan pero masama talaga ang kutob ko sa taong yon. Hindi pa natapos doon ang mga nakakakilabot na nangyayari. Isang umaga naman, hinihintay ko na umuwi ang anak ni Tita Pining, kaso ang tagal-tagal niya kaya hinanap ko na siya. Hindi ko na kinailangang lumayo, nakita ko kasi siya sa kalsada sa malapit. May kausap siya noon pero napansin ko na parang hindi siya komportable kaya hindi na ako nagdalawang isip na lumapit. Nagulat na lang ako. Kitang-kita ko kasi nang bigla-bigla na lang hawakan ng taong yon si Manang. Pilit din siyang nagpupumiglas noon pero ayaw siya nitong bitiwan. Bitawan mo siya! Hindi ko inaasahan ang makikita ko. Ginugulo kasi si Manang ng lalaking dayo. Mabuti na lang at binitawan naman siya nito. Natakot talaga si Manang kaya pinauwi ko na siya. Kinausap ko naman ang taong yon. Ano po sa tingin ninyo ang ginagawa ninyo? Anong sinasabi mo? Kinakausap ko lang naman si Inday ah. Saka bakit ka ba nakikialam?
Nakita mo na nga nag-uusap kami ng tao tapos mangiistorbo ka. Nakita ko po nang hawakan niyo siya. Hindi po tama yun. Bakit niyo po ginawa yun? Wala akong ginagawang masama. Nag-uusap lang kami. Nahawakan ko siya saglit pero hindi ko naman yung sinasadya. Malisyosa ka lang talaga. Bakit po iba ang napansin ko? Parang ginugulo niyo na siya eh. Sa puntong yon ay muli na namang sumama ang ugali niya. Ang tapang-tapang niya kasi kung makatingin, para bang balak niya akong saktan. Kita mong ugali mo. Bastos ka na nga, gumagawa ka pa ng kwento. Napakasama talaga ng ugali mo, no? May pruweba ka ba dyan sa sinasabi mo? Huminahon po kayo. Nagtatanong lang naman po ako eh. Hindi po kasi maganda ang nakita ko kanina. Wala akong pakialam kung ano man ang nakita mo. Pero para dun lang, hinusgahan mo agad ako. Kung makabintang ka, parang sama-sama akong tao. Wala po akong intensyon na ganun. Ang sakin lang po, Parang yun ang gusto mo palabasin pasensya na po kayo kung ganun po ang naramdaman nyo. Hindi ko po sinasadya. Bakit nyo po ba kasi siya kinakausap? Ano po bang kailangan nyo sa kanya? Hindi mo na yung kailangan malaman. Sa susunod nga, huwag kang pakialamera. Nagmamadali na siyang umalis na para bang naiinis sa akin. Nang mga sandaling yon, kinutuban ako na may mga hindi nga tama sa taong yon. Lalo pang lumakas ang hinala ko nang makausap ko si Manang Marina. Pinipilit daw kasi siya ng matandang lalaki na sumama sa kanya. Isang gabi, pasado 6:00 na noon nang mapansin namin na tahol ng tahol ang mga aso sa labas. Inutusan ako ni tita na sawayin sila. Hindi sumagi sa isip ko ang makikita ko. Nando na naman kasi ang lalaki at para siyang nagtatago sa mga halaman. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo riyan? Manahimik ka nga. Ba't bang ingay-ingay mo, ha? Paano naman po ako hindi mag-iingay? Ginulat niyo ako. Ano bang ginagawa niyo riyan? Ano naman ngayon sa'yo? Ikaw babae ka? Ang hilig mo talagang makialaman, oh. Wala ka talagang ibang magawa sa buhay mo. Tigil-tigilan mo nga ako. Anong hindi ko kayo pakikialaman hindi naman tama yung ginagawa ninyo? Sino bang matinong tao ang magtatago dyan ng ganitong oras? Sinabi ng manahimik ka eh. Gusto mong tahiin ko yung labi mo? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Kung ayaw nyo palang napagsasabihan kayo, umayos-ayos kayo. Kung pwede po, umalis na kayo. Sino ka para utusan ako? Isa ka lang namang katulong ah. Kung makaasta ka para kung sino ka. Manong, ayoko po makipag-away sa inyo, kaya kung pwede lang, umalis na po kayo ngayon din para hindi na po tayo magkaroon ng problema. Kundi mapipilitan po ako na isumbong kayo. Buwisit ka talagang babae ka! Ito ang tandaan mo ha. May araw ka rin sa akin. Tandaan mo yan! Kinabahan ako sa banta niya. Hindi kasi maganda ang dating nun sa akin, lalo na't marami na siyang ginagawang nakakaalarma. Hindi ko talaga naalis sa isip ko ang mga sinabi niya. Lalo namang tumindi ang panggugulo ng matanda sa mag-ina. Tandang-tanda ko pa nga ang ikinuwento sa akin ni Tita Pining ng sumunod na araw. Talaga po, tita? Ginulo niya na naman kayo? Oo, hanggang ngayon nga kinakabahan pa rin ako sa ginawa niya eh. Luko-luko talaga yung taong yun eh. Parang wala talaga siyang balak na tantanan kayo. Ano po bang nangyari? Mga 8:00 ng gabi, lumabas lang ako ng bahay noon para magpahangin. Tapos nagulat na lang ako, bigla niya akong nilapitan. Gulat na gulat talaga ako. Ano po ang ginawa ninyo? Natakot ako ng sobra noon, kaya dali-dali akong bumalik sa loob. Lalapit pa sana siya sa akin. Mabuti na lang at naisara ko agad ang pinto. Tapos ang sabi pa niya, papasukin ko raw siya. Paulit-ulit, galit na galit siya. Pinaghampas niya pa nga yung pinto, parang gusto niyang sirain. Mabuti na lang po at walang masamang nangyari sa inyo. Oo nga pero kinabahan talaga ako. Kahit si Manang mo natakot din. Hindi nga kami nakatulog kagabi kaiisip. Paano po kaya siya nakapasok sa gate ninyo? Yun na nga ang hindi ko malaman. Baka umakyat siya sa bakod. Pero matataas naman po ang mga bakod ninyo. Paano niya po kaya nagawang akyatin ng mga yun? Isa lang ang naiisip kong paraan. Ano po?
Magagawa niya yon kung hindi siya ordinaryong tao. Ibig niyo pong sabihin, Hindi kaya aswang siya, Day? Di ba sabi mo hindi siya taga rito? Paano kung lumipat siya rito sa atin para makapambiktima? Nagtayuan lahat ang mga balahibo ko sa sinabi niya. Nanlamig din ang buo kong katawan dahil sa takot. sigurado po ba kayo? Hindi, pero malakas talaga ang kutob ko. Nung una pa lang hindi na talaga ako palagay sa taong yun. Kung totoo po ang hinala ninyo, kailangan niyo po na mas mag-ingat. Lalo na po si Manang. Baka kung ano pa ang gawin niya sa susunod. Tama ka. Mabuti pa siguro kung pabalikin ko na lang siya ng Maynila. Doon na muna siya sa Manang Sol niya. Mas ligtas sila ron ng apo ko kaysa rito. Hindi na nagtagal sa baryo namin ang anak niya dahil pinapunta niya agad dito sa Maynila. Ang akala ko nga ay matatahimik na ang lugar namin noon. Hindi ko alam na doon pa lang pala magsisimulang magbago ang buhay ko. Naaalala ko pa ng mabuti ang mga nangyari isang gabi. Medyo natagalan bago nakauwi noon si Tita Pining. Hinintay ko pa kasi ang sweldo ko sa kanya kaya ginabi na ako ng uwi sa amin. Hindi sumagi sa isip ko na may mangyayari palang nakakikilabot ng sandaling yun. Madilim na ang gabing yun. Wala na rin katao-tao sa daan. Masama na talaga ang kutob ko ng mga oras na yon. Para kasing may hindi magandang mangyayari at hindi nga ako nagkamali. Nakita ko kasi sa harapan ang matandang lalaking yun. Nakatayo lang siya sa gitna ng kalsada at parang may hinihintay. Kinabahan na ako, lalo na nang maalala ko na ang hinala ni Tita Pining na aswang ang taong yun. Para na ngang sasabog ang dibdib ko sa kaba. Kaso wala namang ibang daan na papunta sa amin kaya nilakasan ko na lang ang aking loob. Nakahinga lang ako ng maluwag nang malampasan ko siya. Akala ko kasi ay hindi na niya ako guguluhin. Laking gulat ko na lang nang mapatingin ako sa kanya. Sinusundan na pala niya ako. Bakit mo ako sinusundan? Anong sinasabi mo, ha? Bakit naman kita susundan? Huwag mo nga akong pinaglololoko. Alam ko ang ginagawa mo. Hindi kita sinusundan. Ano naman na mapapala ko, ha? Nagkataon lang na dito rin ako pupunta. Sinungaling ka. Anong akala mo sa akin, tanga? Ilang beses mo nang ginugulo ang mga amo ko, tapos sasabihin mo sa akin na nagkataon lang na sinusundan mo ko? Ikaw kung wala ka nga magawang maganda, pwede ba wag mo ko idamay? Pinagbibintangan mo talaga ako. Hindi mo naman ako kilala. Pwede ba umalis ka na lang at layuan mo na ako? Ikaw babae ka? Ang lakas-lakas naman ang loob mo para pagsalitaan ako ng ganyan. Saan ka nakakakuha ng tapang mo, ha? Hindi ka ba natatakot sa akin? Kakaiba na talaga ang kinikilos niya noon kaya nagbalak na akong umalis. Pero hindi niya nagustuhan ang pag-iwas ko. Sandali! Kinakausap pa kita! Pakiusap, tumigil ka na. Huwag mo na akong uling susundan. Kung ayaw ko, bakit? May magagawa ka ba? Ano bang problema mo, ha? Hindi mo ba alam na nakakaperwisyo ka na? Ikaw ang problema ko. Akala mo ba, basta-basta ko na lang kakalimutan ng lahat ng mga ginawa mo? Sinira mo lahat ng plano ko. Alam mo ba yon? Hindi kita naiintindihan. Nagmamahang-mahangang ka pa talaga, ha? Wala talaga akong alam dyan sa sinasabi mo. Kaya kung pwede lang, tumigil ka na at lubayan mo na ako. Binilisan ko na talaga ang takbo ko noon. Hindi nga ako tumigil hanggat hindi ako nakakauwi sa amin. Sobra kasi akong nabahala sa kanya. Pagka-uwi ko ng bahay ay sinalubong ako ng pinsan ko. Manang, ano pong nangyari? Bakit pawis na pawis ka? Para pong hinabol ka ng malaking aso. Hindi, wala to. Napagod lang ako sa trabaho. Kumusta naman ang nanay? Ayos naman siya, Manang. Ayun, natutulog na. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, Day. Sige, umuwi ka na. Alam ko namang marami ka pang kailangang gawin, saka para makapagpahinga ka na rin. Manang, sigurado ka ba talaga na walang problema? Para kasing namumutla ka eh. Ayos ka lang ba talaga?
Oo, Day. Huwag mo ko alalahanin. Ipapahinga ko lang to. Kung ganun po, tutuloy na ako. Sige, mag-iingat ka pa uwi ha. Hindi pa nakalalayo ang pinsan ko nang marinig ko siyang para siyang takot na takot. Panay ang sigaw niya sa akin kaya napalabas ako nang wala sa oras. Bakit, Day? Anong problema? Manang, may tao kasi ako napansin kanina lang. Nandiyan siya sa labas, parang nakatingin siya rito. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Sumagi rin agad sa isip ko ang taong yon. Muli na naman akong ginapangan ng takot. Ay, sigurado ka ba riyan sa sinasabi mo? Oo, Manang. Hindi ako pwede magkamali. Kilala mo ba kung sino? Hindi. Hindi ko masyadong naaninag ang mukha niya. Mabuti pa tingnan na lang natin kung sino. Sigurado ka ba riyan, Manang? Paano po kung masamang tao yun? Huwag kang matakot. Hindi naman natin pwedeng baliwalain kung nandyan nga siya sa labas. Tara na. Nakaalis na yata siya. Pero Manang, sigurado ako sa nakita ko. Oo, naniniwala ako sa'yo. Alam ko naman na hindi ka gagawa ng kwento. Sige Manang, aalis na rin ako. Ayaw mo ba na dito na lang muna matulog? Hindi na. Sige, kung yun ang gusto mo. Mag-iingat ka. Huwag mo ko alalahanin. Kayo ang mag-ingat, Manang. Masama talaga ang kutob ko sa taong yun. Parang hindi siya gagawa ng maganda. Kinabukasan ay may nangyari na lubos kong ikinabahala. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Kauuwi ko pa lang ng bahay noon nang salubungin ako ni Lorna. Manang, mabuti po at nakauwi na kayo. Kanina pa kasi may naghahanap sa inyo eh. Nandun po siya sa loob. Ha? Wala naman ako inaasahang bisita. Sino raw siya? Dadu raw po. Ang sabi niya kaibigan niya raw po kayo. Pakiramdam ko noon ay parang narinig ko na ang pangalan na yon pero hindi ko naman maalala kung saan. Kaya pinuntahan ko na lang ang taong yon. Nagulat na lang ako sa nakita ko sa loob ng bahay namin. Kumusta, Helen? Ikaw na naman? Ano ba talagang problema mo? Ang kapal-kapal naman ng mukha mo para pumunta pa rito. Huminahon ka lang, Helen. Binibisita lang naman kita eh. Ang ganda pala ng bahay niyo, ano? Siguro, masarap tumira dito. Ano bang kailangan mo, ha? Yung nanay mo, napansin ko na parang mahina siya. Anong sakit niya? Walang yaka. Wag na wag mo siyang pakikialaman. Layuan mo siya. Sinasabi ko talaga sa'yo. Ano ka ba, Helen? Nagtatanong lang naman ako. Kung makapagsalita ka naman eh, para namang may gagawin akong hindi maganda sa kanya. Walang yaka. Walang yaka talaga. Napakasungit mo naman. Ganyan mo ba itatrato ang kaibigan mo, Helen? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Mabuti pa umalis ka na ngayon din. Kundi tatawag ako ng tanod. O siya, sige Helen. Babalik na lang ako sa susunod. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Naalala ko kasi ang ginawa niya sa amo ko. Walang duda na kaya niya ring gawin yon sa amin. Alalang-alala talaga ako ng mga sandaling yon. Kinabukasan, agad-agad kong kinausap ang pinsan ko tungkol sa nangyari. Daya, alis na ako. Babantayan mong mabuti si nanay, ha? Oo, Manang. Akong bahala rito. Huwag kang mag-alala. Huwag kang basta-basta magpapapasok ng kahit sino dito sa bahay. Lalo na kung di mo naman kilala. Bakit? May problema po ba? Tungkol ba ito dun sa nangyari nung isang araw? Oo, tama ka. Sino ba talaga ang taong yun? Bakit siya nangungulit? Hindi ko rin alam, Day. Pero kakaiba talaga ang taong yun. Mag-iingat kayo sa kanya. Hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Pag tinangka niyang pumunta rito, palayasin mo siya agad. Maliwanag ba? Oo, Manang. Ako nang bahala. Dali-dali ko rin kinausap si Tita Pining tungkol sa bagay na yon nang marating ko ang bahay nila. Tita, hindi na po ba kayo ginugulo ng lalaki? Hindi na, Day. Simula nang makaalis na rito ang manang mo. Hindi ko na siya ulit nakita. Umalis na yata yon. Mabuti na rin yon. Simula kasi nung dumating siya, nagkagulo-gulo na ang buhay natin.
Siya ang may dala ng lahat ng malas. Kaya nga po, Ba't mo pala natanong? May problema ba? paano po kasi sa amin naman siya nangungulit? Nagpupunta po sa bahay. Anong sabi mo, Day? Kung gayon, ikaw naman ngayon ang ginugulo niya. Sigurado ka ba riyan? Opo, siya po talaga yun. Hindi po ako pwedeng magkamali. Luko-luko talaga ang taong yun. Wala na siyang ginawang tama. Ano naman kaya ang balak niya sa'yo at ikaw naman tong ginugulo niya? Hindi po maganda, tita. Nung nakausap ko po kasi siya, galit na galit siya. Parang balak niya pong gumanti sa akin. Hindi ko nga po alam kung bakit eh. Wala naman po akong kasalanan sa kanya. Sobrang sama talaga ng gagong yun. Palibasa nananalaytay sa dugo niya ang kasamaan. Tita, nag-aalala po ako sa kung anong pwede niyang gawin sa amin. Alam niyo naman po ang mga ginawa niya sa inyo. Ano pong gagawin ko? Huwag kang matakot, Day. Basta mag-iingat lang kayo palagi para hindi kanya magawa ng masama. Nang mga panahong yon ay lalo pang lumala ang mga nangyari. Pasado 7:00 pa lang ng gabi nun. Nagtutupi ako ng mga damit nang nakarinig ako ng malakas na kalabog. Para bang may malaking bagay na nahulog sa bubong namin. Nung una ay hindi ko lang pinansin pero maya-maya ay nakakarinig na rin ako ng kakaibang tunog. Day, ano kaya yung maingay sa bubong? Kanina pa yan ah. Daga lang po siguro yan, Manang. Pwede bang tingnan mo kung ano? Tapos paalisin mo na rin. Sige po, sandali lang. Day, ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Manang, may nakita kasi akong tao sa bubong. Ha? San banda? Wala naman ah. Sigurado ka ba rin sa sinasabi mo? Oo, Manang. Kitang-kita ko talaga ang itsura niya. Nakakatakot talaga, maniwala ka. Kilala mo ba kung sino yun? Hindi ko kilala. Mahaba ang buhok niya tapos ang itim ng mukha. Tapos mahaba ang mga kuko. Yung mga mata niya ang lalaki. Tapos kakaiba rin ang kilos niya. Para siyang nahihibang. Hindi kaya na malikmata ka lang o baka pagod ka? Hindi, Manang, hindi. Nakita ko talaga. Isang halimaw yun. Mukhang alam ko na ang sinasabi mo. Hayop siya. Talagang wala siyang balak na tantanan ako. Sinong tinutukoy mo, Manang? Wala. Mabuti pa pumasok na tayo sa loob. Simula pa lang yon ang mga mangyayari pa. Natatandaan ko rin ang ginawa niya isang hapon. Nang makauwi kasi ako sa bahay ay naabutan ko ang dayo sa labas ng bahay namin. Nainis na talaga ako kaya hindi na ako nagdalawang isip na kumprontahin siya. Nandito ka na naman? Hindi ba sinabi ko layuan mo na kami? Hindi ka ba talaga marunong umintindi? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, Helen, na babalik ako? Ikaw, nananadya ka ba talaga? Bakit ba ang kulit-kulit mo, ha? Tumigil ka na sinasabi ko sa'yo. Bakit naman ang sungit-sungit mo, Helen? Ikaw na nga itong dinadalaw ko eh. Ikaw pa itong nagagalit. Ano bang kailangan mo, ha? Para matapos na to, tumigil ka na. Gusto ko lang namang kumustahin ang nanay mo. Kinilabutan ako noon. Nagtayuan pa nga ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko talaga nagustuhan ang mga sinabi niya. Para kasing may kung ano siyang balak sa nanay ko. Tarantado ka! Sinabi ko na sa'yong layuan mo siya! Huwag mo idadamay ang nanay ko sa problema natin! Wala siyang kinalaman dito! Tantanan mo siya! Anong nakakatawa? Manong, parang awa mo na. Layuan mo ang nanay ko. Kung ano man ang balak mo sa kanya, huwag mo nang ituloy. Nakikiusap ako sa'yo. Pero hindi pa rin niya ako kinausap. Tawa lang talaga siya ng tawa. Para siyang wala sa sarili. Nasundan pa ang panggugulo niya ng sumunod na araw. Hinding-hindi ko malilimutan ang ginawa niya. Nasa bahay lang ako ng araw na yon. Wala kasi akong trabaho nun. Manang, ayos ka lang ba? Parang malalim po kasi ang iniisip mo. Hindi, wala to. Iniisip mo pa rin ba ang lalaking yun? Ay, oo eh. Nag-aalala kasi ako sa sinabi niya nung isang araw. Natatakot ako, Day. Parang may kung ano siyang bala kay nanay.
Bakit naman niya po babalakan ng masama si Tia? Hindi mo kasi siya kilala. May mga ginagawa talaga ang taong yun na mahirap ipaliwanag. Tinatakot ka lang niya siguro. Huwag ka masyado mag-alala. Hindi, Day. Hindi mo naiintindihan. Hindi lang siya basta nananakot. Masama talaga ang pakiramdam ko sa mga kilos niya. Hayaan mo. Magiging maayos din ang lahat. Sana nga. Nang walang ano-ano'y biglang umiyak ng malakas si nanay sa kwarto. Kinabahan talaga ako noon kaya agad-agad ko siyang pinuntahan. Nakita ko siya na parang hindi mapakali. Sobra-sobra nga ang pag-aalala ko noon sa kanya. Nay, bakit po? May masakit po ba sa inyo? Tia, huminahon lang po kayo. Nag-aalala na po kami. Nay, bakit po? Ano po bang problema? Manang, para pong may kinatatakutan si Tia. Nay, wag po kayo matakot. Nandito lang po kami ng apo ninyo. Hindi po namin kayo pababayaan. Manang, parang tinuturo niya po ang bintana. Doon ako kinutuban ng masama. Dali-dali naman akong kumilos at nilapitan ng bintana. Hinawi ko ang kurtina at doon nga'y tumambad sa akin ang taong yun. Nanlamig talaga ang buo kong katawan sa takot. Parang kanina pa kasi siya nakasilip sa amin. Lalo namang lumakas ang iyak ng nanay ko. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, ha? Bakit ka nandyan? Bakit hindi ka umiimik? Ano bang kailangan mo? Umalis ka nga riyan. Itigil mo nga yung pagsilip-silip mo rito. Sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa mo riyan? Sobrang tigas talaga ng ulo mo. Hindi ka talaga titigil? Manang Helen, anong gagawin mo? Diyan ka lang, bantayan mo si nanay. Dumiretso ako sa kusina namin at kumuha ng kutsilyo saka ako lumabas ng bahay para harapin ang taong yun. Kahit kumakabog sa kaba ang dibdib ko, tinapangan ko ang pagharap sa kanya. Wala kaming ibang aasahan kundi ang mga sarili namin kaya ayokong magpakita ng kahinaan. Walang yaka? Anong binabalak mo sa nanay kong tarantado ka? Tinitingnan ko lang naman ang nanay mo, Helen. Si Raulo! Sinabi ko na sa'yong layuan mo siya! Ano ba talagang gusto mong hayop ka? Gusto ko lang siyang malapitan. Pwede ba? Manigas ka! Hindi ako papayag na gawin mo yun! Bakit nagagalit ka na agad? Nagtatanong lang naman ako eh. Pwede ba? Wala akong panahon sa mga kalokohan mo. Tumigil ka! Umalis ka na ngayon at baka hindi ako makapagpigil masaksak pa kita! Sa tingin mo ba, Helen, kaya mong gawin yon? Hinahamon mo ba ako? Binabalaan kita, ha? Huwag mo nang hintayin na magalit ako. Umalis ka na! Tarantado ka? Ginagalit mo ako? Sinugod ko siya kaso bago pa ako makalapit sa kanya ay umupo na siya sa lupa na parang aso. Sa pagkakataong din yun ay nagbago na naman ang kilos niya. Bigla kasi siyang tumapang at umaangil pa sa akin. Para siyang isang asong ulol na mangangagat. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya pero hindi pa rin ako nagpatakot. Sinaksa ko siya kaso dumaplis lang sa braso niya. Hindi niya rin yun ininda. Hinawakan niya rin ako ng mahigpit sa kamay ko. Parang mababali na sa sakit ang kamay ko noon. Hanggang sa hindi ko na makaya at mabitiwan ko na ang kutsilyo. Wala na akong kalaban-laban sa kanya noon kaya tumakbo na ako. Kaso hinila niya ako sa buhok kaya hindi ko na nagawa. Panay ang sigaw ko sa kanya na bitawan niya ako. Parang wala talaga siyang balak na bitiwan ako, lalo pa kasing lumalakas ang paghila niya. Para na ngang mabubunot ang anit ko sa sobrang sakit. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko noon. Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo po kami! Hindi pa tayo tapos, Helen. Pabalikan kita. At sa susunod, kukunin ko na talaga ang nanay mo.
Nagmamadali nang umalis ang matandang lalaki. Pero kahit wala na siya ay naiwan pa rin ang matinding takot sa dibdib ko. Sinundan ko pa siya ng tingin habang papalayo. Matanda na siya pero ang bilis niyang kumilos. Ang bilis niyang maglakad. Mabilis din siyang tumakbo. Manang, ayos ka lang ba? Oo, Day, ayos lang. Pasensya ka na hindi kita natulungan agad. Nagulat kasi ako sa kinikilos ng taong yun. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Naiintindihan kita. Manang, nakakabahala na talaga ang taong yun. May saltik talaga siya sa ulo. Nakakatakot. Hindi siya tao. Hindi yun gawain ng isang normal na tao. Anong ibig mo sabihin, Manang? Tama nga yata ang sinasabi ni Tita Pining. May sa demonyo nga ang taong yun. Isa siyang aswang. Anong sabi mo? Aswang siya? Totoo ba? Day, masama talaga ang taong yun. Wala siyang kasing sama kaya hindi na ako nagdududa na halimaw nga siya. Kung totoo ang sinasabi mo, nasa panganib nga po si Tia. Manang, ang alam ko mahilig ding mambiktima ang mga aswang na matatanda na may sakit. Kaya siguro gano'n na lang siya makatingin kay Tia. Siya pala talaga ang punteriya niya. Manang, nakita ko ang itsura niya kanina. Galit na galit talaga siya. Paano kung balikan niya ulit tayo? Paano kung galawin niya si Tia? Hindi ko hahayaan na gawin niya yun. Anong balak mong gawin, Manang? Samahan mo ko. Gusto kong magsumbong kay Kapitan. Pumunta nga kami sa barangay para mag-report. Naniwala naman sa amin si Kapitan at inutusan ng mga tanod na hulihin ng dayo. Kaso nung mga araw na yon ay hindi na nila mahagilap ang taong yon. Hanggang isang gabi, humahangos si Lorna noon nang pumunta siya sa amin. Manang Helen! Manang Helen! Oh, Day, bakit? Nakita ko yung lalaking gumugulo sa inyo. Talaga? Kung ganun, puntahan na natin sila Mang Nestor. Dali-dali namang tumugon sa hiling namin ang matandang kapitbahay namin. Sinamahan rin kami ng isa pa naming kababaryo noon kaya hindi na kami nagsayang ng panahon. Medyo malapit na sa gubat ang lugar na yon na sinasabi ni Lorna kung saan ay doon daw niya nakita ang matandang lalaking nanggugulo sa amin. Napakaraming mga puno at wala pang kabahay-bahay. Sigurado ka ba, Day, na nakita mo talaga siya rito? Oo, Manang, dito talaga siya pumunta. Dito yata talaga siya nagtatago para hindi siya makita ng mga tanod. Nagsimula na kaming maghanap. Hindi naman nagtagal nang mapansin ni Mang Nestor ang isang lalaki sa damuhan. Hindi nagkamali si Lorna. Nakita kong lumabas mula sa makakapal na damo ang matandang lalaki. Kung tumingin pa nga siya sa akin noon ay parang gusto niya akong kainin ng buhay. Kinakabahan talaga ako noon. Anong kailangan ninyo? Siya po yan! Hulihin niyo na po siya bago pa po siya makatakas. Sumama na lang po kayo sa kanila, Manong. Hindi! Wala kayong karapatan na gawin ito! Nakalimutan niyo na po ba ang lahat ng pananalbahe na ginawa ninyo? Sobra-sobra na pong dahilan yon para ireklamo namin kayo. Kung dati hinahayaan lang namin kayo, ngayon hindi na. Bitiwan ninyo ako! Bitiwan ninyo ako! Tumigil na po kayo. Wala pong magagawa ang pagmamatigas nyo. Leche ka talagang babae ka! Napakasalbahe mo talaga! Ako pa talaga ang salbahe? Eh kayo nga tong nanggugulo. Sandali lang! Nagkakamali kayo! Wala akong ginagawang masama! Huwag kayo maniwala sa sinasabi ng lecheng yan! Sinisiraan lang ako ng babaeng yan! Pinapaikot lang kayo niyan! Palibasa kasi, matindi ang galit niyan sa akin! Tumigil na po kayo, Manong. Alam na po nila ang lahat-lahat ng ginawa ninyo. Pati na rin ang panggugulo ninyo sa mga amo ko. Itatanggi niyo pa rin po ba yun? Buwisit ka! Talagang kinakalaban mo kung hayop ka! Dapat yun lang pong pagbayaran ng mga ginawa nyo. Dalhin niyo na po siya, mga Manong. Sandali! Pakinggan niyo muna ako! Bakit niyo ginagawa sa akin to? Siya nga ang dapat na hinuhuli ninyo! Tama na po, Manong. Huwag na po kayong gumawa ng kwento. Makinig kayo. Ako pa nga sinaktan ng hinayupak na yan eh. Alam niyo ba ang ginawa niya sa akin? Sinaksak niya lang naman ako sa braso.
Tapos pinagbantaan niya pa ako. Sinasabi ko sa inyo, balak talaga akong patayin ang babae na yan. Sinungaling! Ang lakas naman ng loob mong baliktarin ako. Hindi ko magagawa ang binibintang ninyo. Pinagtanggol ko lang ho ang sarili ko laban sa inyo. Tumigil kayo! Bitiwan niyo ko! Mga walang hiya! Bakit ba kayo naniniwala sa babaeng yan? Nakikiusap ho ako sa inyo. Sumama na lang po kayo ng mapayapa. Hindi! Hindi ako makakapayag! Ang akala mo ba panalo ka na? Hindi pa! Nagsisimula pa lang tayo, Helen! Bigla na lang siyang nagpumiglas nun. Pilit siyang hinahawakan ng mga tanod pero sobrang lakas niya. Hanggang sa makawala na lang siya at agad-agad niya akong sinugod. Sa sobrang higpit, halos hindi na ako makahinga. Hayop ka talaga! Sa ginawa mong to, hindi kita mapapatawad! Tulong! Tulungan niyo ako! Marami ka ng kasalanan sa akin. Pagbabayaran mo lahat ng iyon ng malaki. Sinusumpa ko! Tumigil po kayo! Bitawan niyo si Manang! Hindi talaga siya bumitiw. Nakita ko na lang na kumuha ng pamalo si Lorna at ipinukpok sa ulo niya. Sa pagkakataong yun ay hindi na siya nakapalag. Kinuha nila si Mang Dado at dinala sa barangay. Ang akala ko nga ay matatapos na ang mga problema ko noon. Pero hindi pa rin pala. Isang umaga, narinig ko na lang na sumisigaw si Lorna. Nang makita ko rin siya ay pawis na pawis at hingal kabayo. Para siyang tumakbo ng malayo. Napansin ko rin na parang nag-aalala siya. Manang! Manang! Oday, anong problema? Bakit parang may humahabol sa'yo? Manang, hindi ka maniniwala. Huminahon ka muna. Sabihin mo sa akin anong nangyari. Si Mang Dado, nakita ko siya kanina. Sinusundan niya ako. Ha? Paano naman mangyayari yun? Di ba hawak na siya ng barangay? Hindi ko po alam, pero sigurado ko na siya yun. Habang nag-uusap kaming magpinsan, ay sakto namang dumating din si Tita Pining. Day, alam niyo na ba ang nangyari? Hindi po, tita. Bakit po? Ang sabi sa akin nakatakas daw yung dayo. Po, kung ganun totoo nga na sinundan niya ang pinsan ko. Ginawa niya yon? Walang iya talaga ang taong yon. Balak niya pa yatang isa-isahin kayo ah. Paano po nangyari yon, tita? Hindi po ba marami silang nagbabantay sa kanya? Ba't naman hinayaan lang nila siyang makatakas? Alam naman nila kung gaano kadelikado ang taong yun. Bakit pinakawalan lang ng barangay? Kagabi raw, nagulat daw si Nestor kasi kakaiba raw ang kinikilos niya. Salita raw ng salita na hindi naman maintindihan. Pinatatahimik niya raw pero ayaw namang tumigil. Maya-maya raw, bigla na lang siyang bumagsak tapos nangisay-ngisay daw. Lalapitan pa lang sana niya pero bumangon na raw agad. Sinubukan daw niyang pigilan pero ang lakas daw niya, itinulak lang siya. Nakatakas daw pero hinabol nila hanggang sa makarating sila sa gubat. Kaso bigla na lang nawala, hindi na rin nila alam kung saan nagpunta. Tapos ilang sandali pa, may bigla na lang daw lumabas, yung malaking pusa. Inatake raw sila nun, kinagat pa nga si Ador sa leeg. Nasa hospital pa nga raw siya ngayon eh. Ang akala ko po umalis na sa lugar natin ang pusang yun, hindi pa rin pala. Malakas ang kutob ko, Day, na siya ang pusang yon. Nagsimula lang naman manggulo ang pusa nung magpakita rin siya sa lugar natin eh. Manang, natatakot ako. Paano po kung balikan niya ulit ako? Sigurado nagalit siya sa akin dahil sa ginawa ko. Baka saktan niya ako, Manang. Huwag ka matakot, Day. Poprotektahan kita. Hindi ko hahayaan na masaktan ka ng taong yun. Pero anong gagawin natin? Mag-iisip ako ng paraan. Maghahanap din ako ng makakatulong sa atin. Huwag kang mag-alala. Lumapit ako noon sa isang matandang manggagamot sa kabilang baryo. Tinuruan niya naman ako ng mga proteksyon na gagawin. Binigyan niya rin ako ng mga pangontra. Pero sa kabila ng mga ginawa naming pag-iingat, ay hindi pa rin tumigil ang mga panggugulo sa amin. Nagising na lang ako isang gabi dahil sa mga ungol. Agad akong nakaramdam ng kaba nun. Malahalimaw kasi ang mga tunog na yun.
Para namang galit na galit ang kung sinong gumagawa nun. Nagising na rin si Lorna nun dahil sa sobrang ingay. Manang, gising ka pa ba? Oo, Day. Manang, naririnig mo ba yun? Huwag kang maingay. Huwag mo nalang pansinin. Matulog ka na ulit. Nakinig naman sa akin ang pinsan ko. Sinubukan ko na ring matulog nun pero kahit anong pilit ko ay baliwala. Hanggang sa magulat na lang kami dahil may nagkalampagan sa labas ng bahay. Ang lakas na talaga ng kabog ng puso ko nun. Manang, ano yun? Shh! Huwag kang maingay. Dito ka lang. Titingnan ko. Manang, mag-iingat ka. Dahan-dahan akong bumangon at pumunta sa sala namin. Takot na takot talaga ako nun pero pilit kong nilakasan ang loob ko at lumapit sa bintana namin. Sumilip ako ron at nanlaki ang mga mata ko sa natunghayan ko. Kitang-kita ko kasi ang mapupulang mata na nasa labas. Parang mata yun ng demonyo. Halos maiyak na nga ako noon sa tindi ng takot ko. Buong gabi kaming hindi nilubayan ng halimaw na yun. Hindi na nga kami nakatulog ng pinsan ko. Kahit nga umaga na ay balisang-balisa pa rin kami sa nangyari. Day, hindi ka man lang ba kakain? Wala pa akong gana, Manang. Masama kasi ang pakiramdam ko. Para nga akong magkakasakit eh. Naku, Day, hindi pwedeng ganyan. Ano na lang ang sasabihin sa akin ng tatay mo na pinababayaan kita? Kumain ka kahit na konti lang. Paano naman ako makakakain, Manang, sa lagay natin? Manang, sigurado ako na si Mang Dado ang nakita mo kagabi. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Hindi siya yun. Malamang kung anong hayop lang yun na naligaw rito sa atin. Manang naman, ano pa bang pruwebang kailangan mo nakita mo na nga ang halimaw na yun? Huminahon ka lang, Day. Paano ko hihinahon, Manang? Palagi kong inaalala kung anong pwedeng gawin sa atin ng demonyong yun. Manang, sigurado ko napapatayin niya tayo. Manang, natatakot ako. Huwag kang matakot. May mga proteksyon tayo. Hindi ka niya masasaktan. Sige na, kumain ka na, Day. Kahit na konti lang, sige na. Wala talaga akong gana. Lalabas na muna ako para magpahangin. Sige. Nag-aalala talaga ako sa pinsan ko, lalo pa nang bigla-bigla na lang siyang sumigaw habang nasa bakuran. Dali-dali ko siyang hinanap at saka ko nalaman kung bakit gano'n na lang ang naging reaksyon niya. Sus, Ginoo ko! Bakit naman ganyan ang ginawa nila kay Muning? Bakit tinanggalan nila ng ulo? Manang, ayoko na! Ayoko na! Hindi ko na kaya! Niyakap ko na lang siya ng mahigpit nun. Hindi ko na rin kasi alam ang sasabihin ko sa kanya. Kahit ako ay kinilabutan din sa nakitang patay na pusa na walang ulo. Sobrang sama ng naging epekto sa pinsan ko ng mga nangyari. Kaya nagpasya ang tito ko na dalhin na muna siya sa ibang baryo. Pumayag naman ako dahil alam kong ako ang may kasalanan kung bakit gano'n ang nangyari sa kanya. Pero hindi pa rin talaga tapos sa akin ang taong yon. Naglalakad ako ng mag-isa isang araw. Bumili kasi ako ng ulam namin. Ni hindi sumagi sa isip ko ang mangyayari. Pagdaan ko kasi sa lugar na maraming puno ay bigla na lang lumabas ang taong yon. Nagsisigaw ako ng malakas. Sinubukan kong tumakbo. Pero sobrang bilis niya at naharangan ako. Saan ka pupunta? Diyan ka lang! Huwag kang lalapit! Tulong! Tulungan niyo ako! Ano ka ba? Walang makakarinig sa'yo dito. Parang awa mo na. Tigilan mo na ako. Nakikiusap ako sa'yo. Ikaw talaga, Helen. Ngayon na nga lang ulit tayo nakita eh. Pinapaalis mo na agad ako. Mag-uusap na muna tayo sandali. Ano ba talagang problema mo? Wala naman akong ginagawa sa'yo Bakit ba ayaw mo akong tantanan? Nakalimutan mo na agad ang mga ginawa mo? O sige, ipapaalala ko sa'yo. Ikaw lang naman ang dahilan kung bakit nasira ang mga plano ko. Ang hilig mo kasing mangialam.
Kung hindi ka sana pakialamera, di sana wala tayong magiging problema. Kasalanan mo yun! Kung ano-ano kasing kahayupan ang pinaggagawa mo! Demonyo ka! Totoo yang sinasabi mo! Parang awa mo na. Nakaganti ka naman na sa akin eh. Yung nanay ko palagi siyang umiiyak. Yung pinsan ko naman halos mabaliw na siya sa takot. Nakikiusap ako sa'yo, patawarin mo na ako. Kulang pa yon, Helen. Kulang pang lahat ng yon. Hindi pa ako tapos. Sisiguruhin ko na magdurusa ka pa. Sa sobrang hirap, hihilingin mo na patayin na lang kita. Napakasama mo talaga. Napakatapang mo pa rin, Helen. Sa kabila ng lahat, talagang hindi ka pa rin natatakot. Pero tignan natin kung hanggang saan niyang tapang mo. Walang iya ka. Ano na naman binabalak mo? Hayop ka! Malalaman mo rin. Tinutuon niya ang mga banta niya. Nangyari yon isang gabi. Pasado 6:00, nagsara na ako ng buong bahay at nagsaboy ng asin sa gilid-gilid ng mga bahay. Pero nagulat na lang ako nang may marinig akong tumatawag sa akin. Nang tingnan ko ay si Manang Lourdes pala yun. May nagsabi raw sa kanya na may nangyari raw na masama kay Tita Pining at kailangan ko siyang puntahan. Nag-alala talaga ako noon kaya binilin ko muna kay Manang ang nanay ko at agad-agad kong pinuntahan ng matanda. Pero nang makarating ako ron at nang lumabas si Tita ay mukhang ayos naman siya. Ano ba yung sinasabi mo, Day? Ayos lang ako. Ang sabi po sa akin ni Manang Lourdes, may umatake po sa inyo. Wala! Hindi ba't sabi ko naman sa'yo na wala nang gumugulo sa akin? Hindi mo na ako kailangang alalahanin. Ganun po ba? Hindi ka na nadala sa babaeng yun. Di ba mahilig talaga yun sa mga chismis? Kahit anong chismis papatulan niya kahit na hindi totoo. Sige po, uuwi na po ako. Iniwan ko kasi ang nanay ko sa kanya eh. O sige na, umuwi ka na. Sa susunod, huwag ka nang maniniwala ron. Naiinis akong umuwi. Ang laking problema kasi ang dinulot sa akin ni Manang kung nagkataon. Bala ko talaga siyang pagsabihan nun pero naabutan ko siya sa labas ng bahay namin na nakadapa. Wala na siyang malay nun. Dali-dali ko siyang nilapitan. Pilit ko siyang ginigising pero hindi na magising. Napansin ko na may kagat siya sa leeg. Parang kagat ng aso. Takang-taka talaga ako hanggang sa marinig kong umuungol si nanay. Halos lumaktaw ang puso ko noon sa kaba. Wala naman akong sinayang na panahon. Pumasok ako ng bahay at dumiretso ng kwarto. Para akong binangungot noon sa nakita ko. Nasa ibabaw kasi ng nanay ko ang isang napakaitim at napakalaking pusa. Kitang-kita ko kung paano niya kagat-kagatin ang nanay kong iyak ng iyak. Galit kong sinigawan ng pusa at binugaw. Napalingon sa akin ang pusa. Saka ko palang napansin na duguan na ang bibig niya. Ganun na rin ang leeg ng nanay ko. Kaagad ko namang kinuha sa bulsa ang supot ng asin. Sinaboy ko yun sa pusa at dali-dali naman siyang lumabas ng bahay. Tinulungan ako ng mga kapitbahay namin na dalhin ang nanay ko at si Manang Lourdes sa ospital. Mabuti na lang at nakaligtas sila. Hindi naman ganun kalalim ang sugat na gawa ng kagat ng pusa sa kanila. Pero hindi ko na talaga mapapalagpas ang ginawa ng hayop na yon. Kaya nang sumunod na gabi rin ay lumabas ako ng bahay namin para hanapin at patayin siya. Hindi naman ako nabigo. Ilang sandali kasi ay napansin ko ng parang may sumusunod sa akin. Pagtingin ko nga rin ay si Manong Dado ngayon. Ang lakas naman talaga ng loob mong lumabas Magpapakamatay ka na ba? Ha, Helen? Nagkakamali ka. Narito ako para ako mismo ang pumatay sa'yo. Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo magagawa mo yon? Nahihibang ka na yata Mamatay ka ng demonyo ka!
Agad kong kinuha ang supot ng asin sa bulsa ko at inihagis sa kanya. Hinagis ko talaga ang buong supot sa kanya na binutasan ko pa para sumambulat sa kanya ang laman. Pero hindi niya ininda. Tawa pa nga siya ng tawa nun. Paano mong... Kala mo ba, mapapatay mo ko gamit yan? Kinuha ko naman sa tagiliran ko ang isang patalim na gawa sa tanso. Binigay yun sa akin ni Tita Pining. Hindi ako nag-alinlangang sugurin siya noon. Sinaksa ko siya pero sinalo niya lang ang kamay ko. Kinuha niya lang din ang kutsilyo sa akin nang walang kahirap-hirap sa kanya itinapon. Yan lang ba ang kaya mo, Helen? Kung ganon, ako naman! Wala na talaga akong laban sa kanya kaya tatakbo na sana ako. Kaso natakot na ako nang makita ko siyang naupo sa lupa at naging isang pusang itim. Sinugod niya ako. Wala akong nagawa nun. Natumba ako sa lupa at kaagad niya akong pinatungan. Balak niya rin akong kagatin sa leeg nun pero naiharang ko ang bisig ko sa kanya. Kaso dun niya na ako kinagat. Napasigaw na lang ako. Sobrang sakit nun para akong tinusok ng maraming bubog. Pero hindi ako sumuko. May nakita akong bato nun malapit sa akin na pinilit kong abutin, saka ko ipinukpok sa ulo ng pusang yun. Binitawan niya ako. Dali-dali ko namang hinanap ang patalim. Nang makita ko yon ay agad-agad ko na sana yung kukunin. Pero muli na naman akong kinagat ng halimaw, sa kaliwa ko namang kamay. Parang madudurog na ang buto ko nun sa sakit. Naisip ko namang tusukin ang mata niya nun kaya nakawala ulit ako. Sa pagkakataong yon ay nakuha ko na ang patalim. Ako naman ang sumugod sa kanya habang namimilipit pa siya sa sakit. Sinaksa ko siya sa leeg. Binaon ko talaga yon ng husto sa laman niya. Katakot-takot nga na sigaw ang narinig ko sa halimaw. Bumagsak siya sa lupa nun pero laking gulat ko nang makabangon pa siya. Susubukan pa sana niyang tumakas pero kumuha ako ulit ng bato at ipinukpok ko ulit sa ulo niya. Halos hindi na makagalaw ang halimaw pero pilit pa rin siyang tumakas. Hahabulin ko pa sana pero naisip ko na baka matuluyan kong patayin. Nakaramdam din ako ng awa. Pero naisip kong kapag sinugod pa niya kami ulit ay talagang tutuluyan ko na siya. Naisip kong natuto na rin ng leksyon ang matandang aswang na yon na parang wala na talaga sa sariling pag-iisip. Nang ikwento ko yon kay Tita Pining ay nagalit talaga siya sa akin. Nababaliw na raw ako pero maswerte akong hindi ako napahamak. Noon ko palang naisip na grabe talaga ang ginawa ko. Tumigil na ang mga kababalaghan sa baryo namin simula nun. Nakabalik na rin sa baryo ang pinsan ko at naging maayos na ang lagay niya. Unti-unti ring gumaling ang nanay ko sa sakit niya. Hanggang sa magawa na rin niyang makaupo at makapagsalita. Hindi na rin naulit ang mga nakakikilabot na mga karanasang yun at mula noon ay hindi na talaga nagbalik ang matandang lalaki. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa kanya. Kung namatay man siya, wala na akong pakialam. Siguro ay dapat lang yun sa kanya kaysa naman makapambiktima pa siya ng iba. Marami pong salamat sa pagbabasa ng liham ko, Lola Telang. Ako po ulit ito. Si Helen.